Dito kami sa Pinto Art Museum opening. I met someone. Ang galing gumawa ng mga Instagram, TikTok style phone edit. Diretso na sa phone and then within the hour kaya niyang i-edit. Ang ganda ng mga gawa niya. Oh. You can see. Hello! What's your channel pala, Best? Verga Mark. Kasi may kumuha na nung apelyido ko eh. So natanggalan ng dalawang RA. Naging Verga. Verga Mark. Ayan, tignan nyo ang ganda ng gawa nyo. Na-impress ako kasi nga ngayon lang ako nagpo-phone edit pero siya matagal na pala oh. Hindi, 6 months pa lang. 6 months. Pero matagal na ako gumagawa ng video. Ako actually parang 1 month pa lang. 1 month. Kasi dito ako sa GoPro umaasa nun eh. Pero actually mas maganda pala sa phone. Lalo na yung ganito, yung side by side tayo. Mas marami nakaka-appreciate yan eh. Nakikita mo agad like sa camera, diba? So anong ano natin, usually tumatanggap ka ng clients sa mga commercial and businesses and products, no? Ang galing ng gawa niya, pag tinignan niyo yung channel niya. Na-impress ako kasi ngayon lang ako gumagamit ng phone for vlogging. Dati kasi puro nga ini-edit pa sa computer with ang tagal ng process, tsaka ang daming effort. Tapos hindi naman ganun kalaki yung return, no? Hindi kagaya yung sa phone. Hindi ka masyadong naghirap, pero at least naipalabas mo na sa Strike anywhere. Strike anywhere. The power of the phone. Grabe, you should appreciate yan. Mobile phone. Andiyan na rin ang internet and everything. And sa totoo lang yung phone, mas mabilis pa mag-edit at saka mas mabilis pang mag-render. Wala kang rendering actually. Habang tumatae, pwede mag-edit. Oo nga, habang may apps daw, pwede mag-edit. Which is true. Kasi yung akin, pag uwi ko sa bahay, makikita nyo itong mga edit na to. Pag uwi ko sa bahay, lalabas to bago ako matulog. Ganun kabilis. Tsaka, ewan ko, iba na yung phone ngayon. It should not be called a phone. It's a mini computer. It's ano yan, mini agency or mini office. Okay, follow natin siya. Peace. Gumawa sila ng reels. If you have a phone, you don't have any excuse not to make reels because you have to document your life. Kasi it's the wave of the future, no? Ganun, yan ang diary. Tsaka hindi yan libangan, no? I would not say that this is a hobby. This is the work of the future people. Ito na ang trabaho nila. Kita nyo, ultimo yung mga mainstream media nagiging parang vlogger style na rin yung mga kwento nila. Actually, pina-follow na nga lang nila yung nagba-viral eh. Yun na lang nilalagay nila sa show nila eh. Kailangan mag-adapt and mag-adjust. Oo. It's like the tail wagging the dog. Ngayon na nangyayari ngayon. Hindi na yung mainstream media ang nasusunod. Kung hindi yung mga vloggers na gumagawa ng reels. Which is very effective kasi sandaling chop-chop lang, staccato style, sandaling style lang, parang TikTok and Instagram style, na nalalagay mo na yung message, no? Kagaya ng mga ginagawa niya. Na-impress ako rin sa ginagawa niya. Thank you. Small time lang. Tsaka ngayon lang ako nakakita nung ganun nga. Kasi 1 month pa nga lang ako dito sa phone editing. Ang bilis. Hindi kagaya sa computer, nadadasalan mo pa. Minsan naghahang pa. Yes. Sige sir, nice meeting you. Peace. Ano po, meron siyang rig. Meron siyang rig, lighting rig. Tignan mo yung gamit niya. Ngayon siya gumawa ng TikTok, Instagram style. Diba? Sa phone lang niya. Lalo yung phone daw niya is S23. Ano nakita ko yung lighting mo? Yung pala.
500 dito sa Lazada. What do you call that? LED small rig. Yung ulo ko. Mas yung effect niya grabe, no? Kahit na hindi pala party place yung lugar, pwede mong gawing party place kasi may lighting ka na ganyan. My goodness. Yung future. Nakita ko gumanong pa to, red and blue. Mas nagiging professional yung kuha. Oo nga. Quality. Baka better pa dun sa venue itself. Yeah. Di ba? Kasi baka hanapin nila yung ganong light, wala naman pala. It matters.